Confirm guys, no need ng ID sa application na to guys. Kaya kung ikaw dyan ay isa sa naghahanap ng mauutangan online at wala ka pong valid ID, nako, ito na yung sinasabi natin na no ID, no problem. Makakautang ka guys dito sa application na i-vlog natin ngayon guys. Bagong loan app rin po ito sa Google Play Store. At syempre, pag mga bagong ganyan, huwag nyo munang a-applyan hanggat hindi nyo pa alam kung magkano yung pwede nilang ipautang at kung legit yung kanilang services na ino-offer. Pero dito guys, ako mismo yung nag-apply sa application na to at yan, nakakagulat ha kasi ito yung first time na nag-apply ako sa isang loan application na hindi ako hiningan ng valid ID. Hindi rin ito guys yung tipo ng loan application na daming pinifill upan bago ka makapag-proceed talaga dun sa loan details mo. So ito guys is talagang direct siya. Maglagay ka lang ng ID mo, ng contact references. Pasok na agad dito guys sa banga. So dito guys, ang loan application po na tinutukoy ko is talagang mahanap nyo dyan sa Google Play Store. At ang pangalan po nito is si Credit Box Cash Plan. So, kung makikita mo guys, parang hindi siya loan application kasi cash plan. Pero ako guys, tinry ko at talagang pwede ka pong umutang dito. Pero syempre, wag mo munang a-applyan to hanggat hindi mo pa nalalaman kung magkano yung pwedeng ipautang sa mga first-time borrower. So, dito guys, sa vlog natin, ipapakita ko po sa inyo at i-share ko kung anong naging journey ko sa pag-apply ko dito sa application na hindi ako hiningan ng valid ID. Pero bago yun guys, syempre, kung hindi ka pa dyan nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa mga vlogs natin, especially sa mga bagong loan application naglalabasan dyan, and sa ating pa-weekly Gcash giveaway. So, 5 lucky winners po yung aking pinipili. At dahil Monday po ngayon, ito po yung ating 5 lucky winners. So, congratulations po sa inyo lahat, guys. Just contact me sa aking Gmail account. And pakifollow na rin po yung aking ibang social media accounts, which is nandyan po yung aking second YouTube channel at aking third YouTube channel po, no? So, dito guys, meron din po tayong pa-monthly cellphone giveaway. So, abang-abang kayo guys sa last Monday of the month. Ayan, puntahan na natin to guys, tong isang loan app na nagpapa-loan kahit no need na ng ID. So, if you are interested, keep watching. So, disclaimer no, hindi tayo agent or promoter nito guys. So, dito, chine-check natin yung isang loan application kung legit siya, kung magkano ipapautang niya sa mga first-timer na tulad natin, at kung okay yung mga loan services na ino-offer nito. So, dito guys, kay Cashbox, kung isi-search mo po siya sa Google Play Store, hindi siya ganun kabilis mahanap guys. So, ito po yung kanyang logo at meron po siyang 4.8 stars at 63 reviews nung aking po siyang dinownload sa Google Play Store. Kung makikita mo dito guys, under siya ng Sisterhood Global App. At dito guys, no ads daw po. Happy saving money. Hindi mo talaga alam kung ito ba ay cash loan or cash plan, no? So, good planning, Credit Box Cash Plan. So, check natin, guys. And dito po, syempre, nag-login ako using my active mobile number. Same na same din naman, guys, sa pag-utang mo sa mga OLA. So, dito, guys, ang ino-offer nito is almost 5 million pesos. Kung makikita mo, ha? Maximum borrowable yun, guys. And, ang advantage daw nila, get a personal loan up to 10 million pesos. Wow! Ang laki, ha? Flexible repayment tenure is 6 months to 48 months. The annual interest rate is as low as 1%. So, click ko yun now. And ito po yung mga fill upan dito, base information. Hindi ko alam kung nagkamali sila dun, guys. Pero ito po ay basic information lamang. Then, next is job. And maglalagay ka po dito ng dalawang contact number. Then, working information na, guys. And after nun, bank information na. Pwede po yung Gcash dito. So, next step tayo. So, dito makikita mo na under review siya. So, quota approval in progress. May 1 minute, guys, na mag-aantay ka dito, guys, ng 1 minute. Pero, pwede mo po siyang i-refresh. And dito makikita mo na, congratulations! The review fast. Ibig sabihin, approve. Approve, guys, yung application natin. Pero, ang maximum na borrowable dito, guys, na amount is maabot ng 2,560,000. Kasi kung bibilangin mo, no, 7 digits itong maximum borrowable. Siguro, 5 million kapag ikaw ay repeat borrower, then 2,560,000 kapag ikaw ay first-timer. Wow! Ang laki, no? Pero, ang nakalagay dito, guys, is from 50,000 po yung minimum. At ito nga yung no-offer niya. Pwede mong i-drag dyan yung amount, pero still, 50,000 pa rin yung ino-offer niya. And makikita mo dito sa baba, guys, may long term siya na kababaan po ay 6 months. Tapos, 36 months po yung pinakang matagal. O, diba? Okay na rin to, guys, kung totoo
na 6 months to pay up to 36 months siya. So, kung makikita mo dito guys sa loan agreement at loan details nila, ito po yung nakalagay. Loan amount, for example, is 50,000. 6 months, halimbawa lang. Ang total interest po is 3,000 lamang sa 6 months. And ang monthly repayment po is 8,833 pesos. So, monthly yun guys. And at ang monthly interest niya lang is 500 pesos kasi 1% lang po talaga yung nakalagay dito na interest. So, monthly, kapag 50,000 yung kinuha mo, 500 pesos po yung 1% nun. So, dito guys, chinek ko rin yung 12 months at 6,000 po yung magiging interest nito kapag po sa 50,000. Ang monthly repayment mo naman po is 4,666 pesos. 500 din po yung monthly interest niya. And then guys, pwede mo pong i-check itong sa 18 months, dito rin po sa 12 months, 32 months, and 36 months. Pero guys, tinaray ko muna itong 6 months at kinilik po yung borrow money. And kung makikita mo dito guys, no, after confirming that your information is correct, need ko po dito ng handwritten signature. So, ilagay ko yung signature ko guys, confirm natin. At dito tayo guys magtataka. Meron tayo dito tinatawag na processing fee. Ito na guys. You need to pay a processing fee to the bank to get the loan immediately, which is applied as an interest discount. If the loan is canceled, the fee will be refunded within 7 days. So, magbabayad ka po dito ng processing fee bago ma-release yung funds na 50,000 pesos. Pero kung i-cancel mo man, marirefund mo daw po naman yung processing fee na isinend mo within 7 days. So, medyo kahina-hinala na agad yung isang loan application kapag nanghingi ng processing fee. Pwede naman sana na ibawas na lang dun sa receive mo na loan amount yung processing fee nila, di ba? So, dito guys, nanghihingi ka agad siya ng first payment, which is yung processing fee, para masend sa'yo yung pera, which is kahina-hinala in the first part. So, marami ng ganyan guys, lalo na sa Facebook, sa Telegram. So, ingat kayo sa mga ganitong, hindi ko alam kung scam. Pero, chinek ko pa rin guys kung magkano yung processing fee nila. Pero, wala namang nakalagay. So, meron dito na sample, submit payment information, which is 500 guys yung nakalagay. Hindi ko rin sure guys kung 500 ba talaga yung need mong bayaran bago ma-process yung iyong loan dito. So, check natin guys. So, meron sila ditong customer service para ma-confirm ko kung magkano nga ba yung processing fee. So, chinat ko po yan. Tinanong ko dito kung how much po yung processing fee. And nag-chat naman po sila guys na 500 po yung fee. So, tama po. 500 po yung babayaran mo para ma-process daw yung 50,000 sa iyong bank account. So, dito guys, sa mga gantong application, kung ikaw yung mangungutang, wala kang pera, di ba? Kaya ka nga mangungutang kasi wala kang pera. So, bakit sila manghihingi ng processing fee bago nila i-process? Pwede namang ibawas dun sa principal amount na marireceive mo. So, dito pa lang guys, talagang big no na kaagad. Kapag may mga ganitong nanghihingi agad ng first payment, maghinala na kayo kaagad guys kapag may nanghingi ng payment para ma-process daw. Kasi marami na rin ako na-encounter na ganito na nag-chat sa akin na legit daw po ba yung nanghihingi ng processing fee, which is may na-encounter nga ako once na Telegram na nanghihingi ng processing fee. Then after doon, magbayad ng processing fee ng paulit-ulit. Ayun, wala na. Then, albawa, nagbayad ka ng processing fee. Then sa ikalawa, nagkamali daw yung account na sinend mo. Babayad ka ulit para maayos yun. So yun, bayad ka ng bayad tapos sa huli, wala ka din pong makukuha. So, pag-isipan yung mabuti na ako guys. Mag-isip kayo mabuti, no? Sana maging aware kayo sa mga ganitong platform na nanghihingi ng payment. Tayo nga yung mangungutang, wala tayong pera, guys. Bakit sila manghihingi ng first payment? So, yan guys. Sana may nakuha kayong idea about dito kay Credit Box. So, nakita nyo naman na kahit malaki yung offer niya, may payment na hinihingi. So, be aware kayo sa mga ganyang loan application, guys. So, dito guys, kayo na rin yung humusga. At let me know your opinion sa mga ganitong loan application dyan sa comment section. If ever nakaranas ka na dyan before, ilagay mo po dyan kung anong loan application yon, kung anong company name yon, para at least ma-aware din yung mga uutang dyan online na first-time borrower. So, that's it. Yan lang yung vlog natin about dito kay Credit Box na kaya naman pala hindi nanghihingi na ng valid ID. Kaya naman pala kakaunti lang yung fill upan kasi nanghihingi ng payment bago ma-process yung loan natin. Which is kahina-hinala at very red flag guys na loan application. So, hoping ako na may nakuha kayong idea about dito kay Credit Box. At kayo nang bahala kung go pa rin kayo dyan or hindi na. So, that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated sa ating mga vlogs. So, bye-bye na muna guys. So, see you on my next vlog.